So yun mga katropa, meron ditong NMAX version 2. Dumayo pa sila sa atin galing sa Urdaneta. Ang problema ng motor ni boss na mamatay-matay, titirik bigla kapag long drive, tumatakbo siya, biglang titigil. Ngayon yung kanyang wire sa stator, nirerekta namin ni Gentel, ni Barkada, kasi minsan yung mga NMAX version 2 hindi lumalabas yung error 12, nagkakaroon ng check engine, pero ang problema pala niya doon sa sakit ng stator na susunog. Tapos nagpalit na rin kami ng original na filter. Sasabi na namin kasi almost 3 years na yung motor ni boss, hindi pa siya nagpapalit ng filter. Yung fuel filter pag marumi na, isa rin yan sa dahilan kung bakit tumitirik yung motor at palyado yung motor. So isasabay nyo na rin yan. Tapos dito naman maglalagay lang ng ilaw-ilaw. Tapos dito kay boss magpapalagay ng mini driving light. Uulitin yung kanyang mini driving light kasi yung kanyang wiring, yan, may sariling battery. Maglalagay ng battery sila dyan para umilaw. Ngayon uulitin natin yung wiring ng mini driving light nila ni boss para magamit nila ng maayos. Tapos dito naman pala mga katropa, ito yung ituturo ko sa inyo. Mix 155, inuulit namin yung kanyang wiring, overall wiring siya, linis wiring. Kasi yung problema ng motor ni boss, palaging nalulobat. Kasi meron siyang mini driving light na kinabit. Tapos yung kanyang headlight, LED yung kinabit. Kaya ang nangyayari, nalulobat yung motor ni boss. Parang hindi niya magamit ng maayos. So ang gagawin natin, uulitin natin lahat ng wiring. Pero ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng charger ng TMX 155. Kung paano natin siya palalakasin yung kanyang charger sa pamamagitan ng full wave. So ang una nyong gagawin, napaka-importante sa lahat, tanggalin yung resistor. Dito siya nakalagay kasi kapag hindi nyo inalis to, kahit na mag-upgrade tayo ng charger, may chance pa rin malobat yung ating motor. Yung iba nagpo-full wave o nagpa-battery operated ang headlight pero hindi ito tinatanggal kaya nalulobat yung motor ng TMX 155. So pagkatapos nyong alisin yung resistor, syempre tatanggalin natin yung dating charger dahil magpapalit tayo ng bagong charger. Ang ipapalit natin na charger dito ay yung TTGR na charger, 5 wires, ito yon. So mas marirecommend ako sa inyo mga katropa kung magpapalit tayo ng charger, ang gagamitin nyo yung TTGR na brand. Walang problema ito. Subok na subok ko na ito, hindi lumulubo yung battery, hindi pumuputok yung mga ilaw. Tapos yung kanyang voltahe stable lang. So kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng charger, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng charger sa Shopee o Lazada. Sa pagpo-full wave ng TMX 155 mga katropa, kailangan natin ng horn relay. Ito yon, yung transparent. So bakit kailangan natin ng relay? Para yung kanyang ilaw kapag umaandar, hindi siya nagbi-flicker, hindi nagbi-blink-blink yung kanyang ilaw. So maglalagay tayo ng relay. O yung madalas nilang tawag dito kapag naglalagay ng relay sa accessory ng headlight, power up line ang sinasabi nila. So pagkatapos ng mga yan, syempre kailangan natin tanggalin yung stator, yung magneto niya. Kailangan nating alisin kasi pag nagpo-full wave tayo, mayroon tayong i-modify dito sa ating stator. So aalisin muna natin tong stator ng motor ni boss. So ito na mga katropa yung stator ng ating TMX 155. Sa stator ng TMX 155, para may full wave natin to, kailangan natin i-modify yung kanyang rewind. So napakadali lang mag-modify dito, hindi na kayo mahihirapan. So ang gagawin natin dito mga katropa, so kung nakaganito yung stator sa inyo, ito yung primary nasa taas. Tapos dito sa baba, makikita nyo meron ditong magnetic coil, yung malapit dito sa screw. Ito naman yung ground ng ating magnetic coil. Itong wire na ito, green wire, pero hindi na makita yung kanyang kulay. So ang gagawin natin dito, yung malapit sa screw na magnetic coil malapit dito sa tornilyo, ang gagawin natin dyan, aalisin natin itong magnetic coil na ito, aalisin natin sa pagkaka-ground. So gamit yung ating blade cutter, pupupugin lang natin. So ito na mga katropa yung ginawa natin, yung magnetic coil na nakalagay dito sa ground na malapit dito sa tornilyo ng ating stator, inalis natin. Pagkatapos nating maalis yan, dito naman sa pangalawa, dito naman tayo pumunta sa gitna naman ng ating stator. Kung mapapansin nyo rito, meron ditong nakalagay na dalawang magnetic coil, i-zoom natin. Yan, kung mapapansin nyo, dalawang magnetic coil yung nakalagay dyan. Ang gagawin natin dito, aalisin natin yung dalawang magnetic coil sa pagkakahinang. So gamit pa rin yung blade cutter, tatanggalin natin yung dalawang magnetic coil.
So ito na mga katropa, yung dalawang magnetic coil na inalis natin dito sa pagkakahinang. So pagkatapos nating maalis yung dalawang magnetic coil, ang pinaka-importante dito, yung dalawang magnetic coil na inalis natin, dapat hindi sila magkahiwalay. Katulad yan, magkahiwalay sila. Dapat magkasama pa rin silang dalawa. So ang gagawin natin, lilinisan natin ito ng blade cutter, lilinisan natin yan, kikiskisan natin, tapos hihinangan natin para kumapit yung kanyang panghinang. Kaya kailangan nating linisan ng blade cutter. So ito na mga katropa, yung dalawang magnetic coil na inalis natin dito sa kanyang pagkakahinang. Ang ginawa natin, hininang natin silang dalawa. Dapat magkadikit. Ngayon kapag naghihinang kayo, siguraduhin nyo na pulido na yung pagkakahinang nyo. Kasi minsan kapag umiinit yung stator, kumakalas yung hinang ng dalawang ito. Pag kumalas yung hinang ng dalawa na magnetic coil na ito, tapos naghiwalay sila, hindi rin magkakarga yung ating battery. So kailangan habang andito pa lang, ipulido nyo na yung pagkakahinang. Ang gagawin natin, itatabi lang natin dito. Yan, hindi nyo na kailangan lagyan ng electrical tape yan. Kahit naka-expose yan, walang problema. Dito naman tayo sa isang magnetic coil na tinanggal natin kanina. So ito yung magnetic coil na inalis natin dito. Ang gagawin natin dito mga katropa, dudugtungan natin ng wire ito, tapos ilalagay natin dito kung saan natin tinanggal yung dalawang magnetic coil ng ating stator. So ito na yung ginawa natin mga katropa, yung inalis natin na magnetic coil dito sa ground ng ating stator. Dinugtungan natin ng wire tapos nilagay natin dito kung saan inalis natin yung dalawang magnetic coil na nakalagay dito. Ipinalit lang natin dito yung ground na inalis natin dito sa ating stator. So ganyan lang kadali yung ating pagmumodify sa stator ng ating TMX 155 para mai-convert natin yung kanyang charging. So pagkatapos natin gawin yan mga katropa, dito naman tayo sa socket ng ating stator. Sa socket ng stator, hanapin nyo yung yellow tsaka white wire. Yung yellow tsaka white wire, ang gagawin natin dito, aalisin natin sa socket ng stator. So ito na yung yellow tsaka white wire ng ating stator na alisan natin sa socket ng ating stator. So dito naman tayo mga katropa sa relay natin. Dito sa number 85, number 86 at number 87, ito yung pin sa taas, lalagyan natin ng wire yan na maikli lang. Ganito lang kaikli, tansyahin nyo lang, okay? So ito na mga katropa yung ginawa natin sa relay. Yung number 85, nilagyan natin ng wire. Ganito siya kahaba. Yung number 86, nilagyan din natin siya ng wire. Same lang ng haba ng ating number 85. At yung number 87 sa taas, nilagyan natin ng wire. Same lang din ng haba dito sa dalawang wire na nilagay natin. Tapos ito namang number 30 ng ating relay, lalagyan natin siya ng wire pero medyo hahabaan natin. So i-estimate na lang natin yung wire na ilalagay natin dito sa number 30. Yung relay natin, ipopwesto natin ito doon sa tabi ng ating ignition coil. Kaya mula sa ignition coil, i-estimate yung wire papunta doon sa battery, sa positive supply. So heto na mga katropa yung number 30 ng ating relay. Nilagyan natin siya ng wire pero medyo mahaba at in-estimate natin papunta doon sa positive supply ng ating battery. So okay na ito mga katropa, na-convert na natin yung stator natin. Tapos nahinangan na natin ng wire yung ating relay. Pwede na natin isauli yung ating stator sa motor, tapos pwede na tayong mag-wiring doon ng ating charger. So heto na mga katropa yung stator natin, isauli na natin sa motor ni boss. Tapos ito naman yung socket ng ating stator. Inalis natin dito yung white wire tsaka yellow wire. So yung gagawin natin dito mga katropa, yung white wire tsaka yellow wire, dudugtungan natin ng wire to, tapos ipapagapang natin dito malapit sa socket ng ating dating charger. Kapag dinugtungan natin tong white wire tsaka yellow wire ng ating stator na inalis natin dito sa socket, hindi na natin kailangan tandaan kung sino yung yellow wire tsaka white wire. Ang importante rito, dugtungan nyo ng wire at ipagapang dito sa socket ng ating dating charger. So ganito yung gagawin natin, hihinangan natin pag dinugtungan natin yung white tsaka yellow wire ng stator, balutin ng electrical tape, tapos ipagapang natin hanggang dito sa socket ng ating charger. So ito na mga katropa yung white tsaka yellow wire na galing ng stator, yung pinagapang natin. Ang susunod natin dito naman sa charger ng ating TTGR 5 wires charger, hanapin natin dito yung pink tsaka yung yellow wire. Yung pink tsaka yellow wire, tigisa sila dito sa dalawang wire na pinagapang natin na galing doon sa ating stator. So ito na mga katropa yung pink wire tsaka yellow wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin dito sa dalawang wire na pinagapang natin galing ng stator. Ang susunod natin yung red wire ng ating 5 wires charger. Yung red wire ng ating 5 wires charger, ito yung mag-charge ng ating battery. Ito para mapunduhan o
o malagyan ng karga yung ating battery. Yung red wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin dito sa red wire ng dating socket ng ating regulator. Red to red wire yung gagawin natin. So pagkatapos nating hinangan, balutin natin ng electrical tape. So ito na mga katropa, yung red wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa red wire ng dating socket ng ating charger. Ang susunod natin mga katropa, yung green wire ng ating 5 wires charger. Ito naman yung ground ng ating charger. Ilalagay natin dito sa green wire ng ating motor. Sa dating socket ng ating charger, yung green wire, siya naman yung ground wire ng ating motor. Diyan natin ilalagay yung green ng ating 5 wires charger. So ito na mga katropa, yung green wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa green wire ng ating motor. Pero bago natin hinangan ito at lagyan ng electrical tape, so dito sa ating relay, hanapin nyo lamang dito yung number 85. Ito yung number 85 ng ating relay. Yung number 85 ng ating relay, isama natin sa green wire. So ito na yung number 85 ng ating relay. Isinama natin dito sa green wire ng ating motor. Pagkatapos nating may isama yung number 85 sa green wire ng ating motor, ang gagawin natin dyan, mag-additional tayo uli na wire dito, sasama sa green wire. Tapos yung wire na ilalagay natin, tansyahin natin yung haba hanggang may pagapang natin dito sa negative supply ng ating battery. So tansyahin nyo na lang yung haba niya. So ito na mga katropa, yung in-additional natin na wire sa green wire ng ating motor. Hinabaan ko ng konti hanggang umabot dito sa negative supply ng ating battery. So dyan natin nilagay yung green wire ng ating 5 wires charger. At dyan din natin nilagay yung number 85 ng ating relay sa green wire. Pagkatapos nyan, balutin na natin ng electrical tape. Ito na mga katropa, yung green wire ng ating 5 wires charger tsaka green wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, yung black wire ng ating 5 wires charger. Ito yung napaka-importante kapag nagpo-full wave tayo. So yung black wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin sa yellow wire ng ating motor. Ito, itatap natin dito sa yellow wire. So ito na mga katropa, yung black wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin dito sa yellow wire ng ating motor. Bago natin siya hinangan at balutan ng electrical tape, dito sa ating relay, hanapin nyo yung number 87. Ito yung number 87 ng ating relay. Yung number 87 ng ating relay, ilalagay din natin dito sa yellow wire ng ating motor, kung saan natin ilagay yung black wire ng ating 5 wires charger. So ito na mga katropa, yung number 87 ng ating relay, na ilagay na natin sa yellow wire ng ating motor. Tapos yan din natin ilagay yung black wire ng ating 5 wires charger. Pagkatapos nyan, balutin na natin ng electrical tape. Ito na mga katropa, yung black wire tsaka yellow wire ng ating motor na balutan na natin ng electrical tape. Tapos na nating i-wiring yung mga wire ng ating 5 wires charger. Ang susunod na gagawin natin dito na naman sa ating relay, yung number 86 ng ating relay. Ito yung number 86 ng ating relay. Yung number 86 ng ating relay, ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. Dito sa flasher relay natin, hanapin nyo lamang yung black wire. Ito yung accessory wire ng ating motor, yung black wire. Diyan natin ilalagay yung number 86 ng ating relay. So ito na mga katropa, yung number 86 ng ating relay na ilagay na natin dito sa black wire ng ating motor o sa accessory wire ng ating motor. Pagkatapos nyan, balutin na natin ng electrical tape. Pagkatapos nating mabalot ng electrical tape itong accessory wire natin, ang last na gagawin natin dito sa green wire, kanina mayroon tayong dinugtong dito na extrang wire dito sa green wire ng ating motor. Itong dinugtong natin dito sa green wire na extrang wire, ilalagay natin dito sa ground ng ating battery, pero dapat lagyan nyo ng I-terminal para malinis tignan. Tapos ito namang number 30 ng ating relay, hinabaan natin ng wire yan at ilalagay natin dito sa positive supply ng ating battery, pero lalagyan natin ng fuse box. Ang ilalagay natin na fuse ay 10 amperes. Huwag nyong irerekta yung number 30 dito sa positive supply, kailangan mayroong fuse para pag nagkaroon ng problema, fuse lang yung madadali. Pagkatapos nyan, i-organize na natin lahat ng wire dito, balutin natin ng electrical tape para iwas grounded. So yan ang mga katropa, na isauli na natin yung tankage. So kapag hindi umaandar yung motor ni boss mga katropa, yung reading ng kanyang voltmeter 12.6, pero kapag pinandar natin, trapa pandar mga ay reading natin. Dapat kapag umaandar yung motor nyo, papalo siya ng 13 hanggang 14, kasi pag hindi siya pumalo ng 13 hanggang 14, may chance na malobat yung battery ninyo. So yan, 12.6. Pag i-revolution natin, 14.5. Yan, yung battery ni boss, luma pa yan ha. Yan yung dating battery niya, hindi kami nagpalit. Tapos yung kanyang mini driving light, na-install na namin. Yan, nakailaw yung kanyang mini driving light. Yung kanyang voltahe, 12.2 kasi idle, drop yung kanyang voltahe. Pero kapag ni-revolution natin, dapat umangat siya. 14.1, 14.2. So kayang-kaya ng motor ni boss, siguradong hindi malulobat yan.
Nagda-drop yung kanyang voltahe kasi yung battery ni boss may kalumaan na. Tapos busina niya, inulit namin yung kanyang busina ng wiring. Yung headlight. Tara ba, i-voltmeter mo lang. Yan yung headlight nyo. So ito yung purpose natin sa ating relay. Kapag naglagay kayo ng relay sa doon sa pagpo-full wave, yung headlight niya walang flicker. Oh. Hindi siya halos kumukurap kahit luma na yung kanyang battery. Tapos naka-on yung kanyang headlight. Pag ni-revolution natin 14, kayang-kaya niya, walang lobat. Yung kanyang battery luma pa yan ha, pero kayang-kaya niya. Pag nakapatay lahat 14.5. So standard yung kanyang charging. Huwag lang lumagpas ng 15 hanggang 16 kasi pag lumagpas kayo doon, maaaring malubat din yung motor kasi init yung battery. So yun lang mga katropa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.